Okay na yan. Para din sa inyo yan. Dahil sayang po, ang ganda ng bunga. Tingnan nyo naman to, oh. Kaka-fertilize pa lang natin yan. Tingnan nyo naman, oh, talagang ayan, magandang buhay. Grabe mga ka-farmer, imagine may bagyong parating pero napakainit. Ito yung nakakatakot kasi hindi natin alam kung gaano kalakas ang magiging bagyo. Kami po ay nagpiprepare, ayan, in preparation, kasi yan, medyo mainit na naman pero wala tayong magagawa kasi mahirap naman po pagka yan ay nagbagsakan. Kahit hindi mo nagaanong pudpurin kong, bawas lang. Oo, bawasan mo lang. Importante pag ginagupit ng hangin, hindi gaanong salo yung hangin, kahit may dahon siya, oo, hindi siya masyadong kalbo naman. Maganda sana malilim. Ang problema ganyan ka pag hinagupit yan ng 100 kilometers per hour, bagsak yan. Mayroon, matutumba pa yung puno. Oh, may perwisyo pang gagawin. Malaki-laki na din yan. Bubuwal yung yan. Problema kasi dito sa lupa natin, dahil putik to, pag naano ng ulan, ang bilis nang mabuwal kasi malambot na yung, di kagaya ng ibang lupa na may matigas. Kaya kahit anong itanim mo dito, pag hinangin, talagang mabilis mabuwal. Kita mo yung ginapong berting, yung mga mangga nila, di ba? Ang bababa niyan, pero dahil malambot yung Bukit kasi kuya. Oo. Okay na yung ganyan lang. Sa mabawasan, at least may lilim pa rin. Yan, oh. Ganito lang kong, oh. Pwede na. Yan. Huwag naman pakakalbo at sayang kasi maganda po yung lilim. Kaya lang na-experience ko na nung panahon po ng Ulysses. Ay sarap sana ng pakiramdam, tingnan nyo, lilim mo. Wala, kailangan po nating bawasan talaga. Bawas lang, wag naman kalbo. Kung kinalbo yung dalawa mahirap. Tapos papaya, magbabawas din po ako ng papaya kasi din yan, tawag dito yan, delikado rin. Sayang, magiging po yung papaya natin, kakapanghinayang naman na madali ng hangin, mabubuwal. Tapos ayun, ilang buwan nating hinintayan, 3 months na yata yan or 4 months na, so namumunga na. Pag nabuwal, sayang naman. Yung mga tilapia natin, nagpakain na si Papa Yam. Nasaan na ba yung feeds? Wala na, ubos na. Mas malalaki pa ata yung red tilapia ang maliliit dito. Wala na ba? Wala na laman? Kinain na. Wala nang katas. Ubos na. So ayan, mag-aano naman tayo. Mustasa ilalagay ni Papa Yam sa tilapia. Ano nga luto niya? Sabi ko pa naman gata sana. Lang mukhang hindi niya gagatan. Pag hindi niya gagatan, may binili akong gata. Yung tulingan na lang ang gagawin ko. Sabi ko wag nang pudpudin. Kahit lang muna, saka nalinisin. Importante kasi bukas po darating na yung bagyo. Hindi pa alam, kasama po kami sa cone of uncertainty na tinatawag. Ibig sabihin may tsansa na umangat po yung bagyo at tumama sa Pampanga o sa Central Luzon. Kaya mahirap na ring magpakakampante. Tsaka marami pang darating. October pababa na po yung bagyo, kaya
may posibilidad makahagip talaga. Mahirap na, Ulysses. Ayun na, tumulong na si Puroy. Kalbo pa rin talagang kinalabasan ha. Ang hina naman ng ano bang gusto nilang instruction ko talaga. Kalbo talaga. Hayaan na natin farmer, kasi mas malaki po ang disaster na mangyayari pagka yan nagkanda tumba-tumba na buwal. Malambot kasi ang lupa namin dito, kaya yan ang tapos pansin nyo ba, wala ng duckweed. Konti na lang, meron pa naman, konti na lang. Tapos ang mga tilapia natin hindi aggressive sa kain kasi busog po sila sa natural food. Yun ang ano naman. Pero ayan, lumalaki naman na po sila at marami po silang nakakain. Ngayon makikita nyo iba-iba na ang sizes kasi yung mga maliliit nung nagpakain kami doon humalo na. Nung dito lang halos malalaki lang nakakakain. Yung mga medyo maliliit na andoon na sa gitna, nahagisan na rin. So siguro 3 times a day naghahagis po ako ng isang salok doon na ayun, nakakakain naman. Pero hindi pa rin ganun ka-aggressive ang kain. Kasi nga hindi po wala talaga, pupudpurin talaga nila. Kasi ang problema yung taas ang sabagay kung hindi kasi nila maaakyat no. Talagang kakalbuhin kung makakalbo pagka ano no. Hindi, pero ibig sabihin hindi pwedeng matira yung dahon sa baba. Di wag nang putulin yung taas para may dahon naman ng konti. Sobrang init niyan pag naglalakad yan. Hirap kasi talaga mag-trim. Ang iniisip ko sana yung taas lang sana ang matrim, may dahon pa rin yung baba. Kasi hindi naman po ganoon ka ano yung hangin para 'di ba naando siya sa ang ano kasi yung naando sa taas yun ang sumasalo ng hangin. Wala, kakalbuhin talaga ata nila. Okay na yan kahit papaano. Magtira din kayo ng dahon. Buti na lang itong dalawang ito, partner talaga sa ganyan, magagaling umakyat. Alala ko yung mangga, tinira nila. Ang daming uuling. Tapos sinahakot nila yung mga kahoy dito sa kabila. Madami ang kahoy na ano, marami ang kahoy. Hindi din pala nila pwedeng akyatin ng may dahon sa ano kasi nga sa gabal. So ay nako, tok pa ako
Ang gusto ko sana dulo na lang, matira na yung, pero hindi din pala, no. Wala ba langgam, Kong? Abuti naman at wala. Mahirap, maraming langgam. Marami pong. Yung oras na ba? Kain. Kahapon pala may na-aksidente dito, bata. Magkaangkas, tapos pamangkin ni Kongkong na naka-sidecar. Nagbanggaan. Ako, patay po yung patay yung nakaangkas doon sa yung single papunta dito. Nagsalubong sila nung sidecar naman. Patay. Alas 5. Ginagawa kasing racetrack itong aming kalsada rito talagang ang bibilis po ng takbo kaya sabi ko nga kung ikaw naman ay maaaksidente at sabihin mo ng hindi ka naman mamamatay, di ba, na parang unless talagang napuruhan ka ng husto. Ibig sabihin kaya nagkakagano kasi sobrang bilis ang takbo. Uminit na po dito. Wala, kailangan yan. Mahirap na. Alala ko yung Ulysses. Talaga pong matindi ang Ulysses. Grabe yung Ulysses. Inabot ako ng halos 30 minutes o mahigit pa bago lang makatawid po doon sa kabila. Ang dami. Kasi ang dami pong mangga rito May mga mangga kami dyan. 7 mahogany. May mangga, may isang malaking akasya. Daming nabuwal. May nagumpisahan ng Uling Boys. Marami-raming uling to Sabi ko wag naman pudpurin, bawasan lang para hindi naman Kung kahit wag mo nang ubusin para may lilim naman ng konti. Iyaw. Oo, may dala na akong kutsilyo para babawas na po ako ng dahon ng papaya kagaya ng sabi ko noong nakaraan. Kasi talagang mahirap na. Maganda nang mabawasan ng dahon kesa sa ay grabe. Ang init ng tingnan. Ito okay na to, yung ganyan lang kung okay na yan. Kahit hagupitin ng laking abala yan pagka lalo na kung dyan pa sa kabila bumagsak oo. Bumagsak na yan. Ayan, medyo nga lang talagang na-istorbo yung mga nandito sa kabila, pero at least doon sa kabila akasya ang medyo nakakatakot. Paano kaya ang gagawin natin sa akasya? Di pa pala ako nakapagtanim kahapon. Kaya lang hindi ko po alam kung tatanim na ba ako kasi baka matabunan lang, bagyo ba. So ito, ayan, yung preparation para sa bagyong Opong. Mga ka-farmer, magbabawas tayo. Bawas. Tingnan nyo ang gagawin ko
gagawin ko. Ganyan. May laban na yan. Kahit papano. Dahil talaga pong idadapa yan. Lalo na dito. Masyadong open. Ganyan lang. At least, kumbaga, parang naano lang siya. Na semi-kalbo. Sorry I have to do it. It's for you. Ang damay pa yung isa. Yan. Ayan, pwede na yung ganyan. Diba? Nakadaan pa rin naman yung pagkain sa dahon. Kaya lang talaga pong kasi ang dating ng bagyo is Friday. Afternoon ba o sa Bicol afternoon Hindi ko lang po alam kung dito anong oras. Pero malakas ang hangin daw. Kaya ako'y mahirap na. Dala na rin naman tayo. Diba? So tingnan natin kung magiging effective to. Pagka natumba pa po nila, ibig sabihin masyadong malakas ang hangin talaga. Kahit pa paano, malaking tulong na po yung mga ganda pa naman ganda, napakaganda ng papaya natin. Kaya isa sa mga inaalala ko din ay, ang istorbohin yung semi-kalbo. Bilis lang yan. Ganyan. Sana maging effective naman itong ginawa ko na to. Saging, bawas din tayo. Para din sa inyo yan. Dahil sayang po, ang ganda ng bunga. Tingnan nyo naman to kaka-fertilize pa lang natin yan. Tingnan nyo naman talagang dire-diretso, diba? Tayo sa kabila dito. Ito nga nakakatakot yung acacia, yung kubong malaki. Hindi na tayo makakapagpagawa niyan. Lilinis ata. Ay, naglinis. We're closed this week. Yan, ina-announce ko pala, sarado kami mga ka-farmer, sarado kami ng Sabado. So titingnan natin sa Linggo. Sa Linggo baka bukas naman. Pero Saturday sarado po dahil may bagyo. Wala din namang tama, isa lang yung baboy na naandyan na pang chop. Di na ako kumuha. So okay na yan. Linis na si Saysay kasi ngayon Thursday, wala ata siyang pasok. So yun, ito na yung ating mangga. Hindi ko po alam kung legit itong mga manggang nakuha ko kasi ang tawag dito, meron pa nga doon dalawa hindi ko pa naipapatanim. Nakuha na natin yan, pero sabi ni kasi yung isa kong kaibigan, yung kaibigan ko, wag ka kanya bibili sa edited. Ayun na nga, ang daming bagay, hindi naman po lahat kasi ginagamit talaga naman yung platform Facebook, di ba, para makapagbenta. Pero yung iba nananamantala. Kaya ayun, wala tayong magagawa. Dito hindi gaano tayong magbabawas, kaunti lang, hindi kagaya doon sa kabila. Ganyan lang kasi medyo
ano, protektado naman ng konti ito. Di pa ako makapaglason sa ano sa mga suso. Marami po tayong susong kalaban dito. Di ba ako makapaglason gawa ng yun nga ay tag-ulan pa, muulan sa gabi, babasa lang sila, malulusaw. Maganda nun, huwag silang malusaw. Ang ganda tingnan nyo, ang ganda sana ng ano, ang ganda po ng ating mga papaya. Ayan, yun nga yung sinasabi ko, napakaganda, promising. Ang problema natin is the bagyo, at ang bagyo po ay pababa na. Kita nyo, biglang maganda naman, iniwasan yung Central Luzon, bigla pong bumaba ng Bicol region at Visayas, biglang bumaba ng Visayas. Kaya ayun, sana doon na siya. So daming suso mga ka-farmer, tingnan nyo. Ayan tingnan nyo. Yan, dami. So paglason tayo. Pwede tayo maglason mamaya siguro. Bahala na. Meron pa namang dalawang box yun Dalawang box. Patay ka ngayon. Niputan pa. Tae pala. Ibon pa lang umiipot. Hindi naman. Ayan. So kahit pa paano makatulong po sana, kasi ang ganda ng papaya natin. Ay, nasugatan ko. Sorry I'm being careful na kaya lang sugatan ko pa. Look at this. Tingnan nyo mga buwisit. Kinakain yan yung orchids ko nga kinain peste po yan huwag nyo na pong baka sabihin nyo napaka rude ko naman. Peste yan, pero sa ibang lugar ata kinakain. Sana mabawas patinyog. Kalapati pa akong umiikot yata. Paronda kami. Sana naman. Ang ganda dalawa na yung saha. It's very good Alam nyo nung Ulysses, ganito kaliliit yung papaya ko noon. Makita mo pinilipit napakababa ng hangin nung Ulysses. Masyado pong mababa yung hangin. Mahirap talagang iwas. Pag yan natumba pa, ibig sabihin masyado pong malakas yung hangin talaga. Hindi naman natin sinasabing hindi ito kayang itumba, pero at least mabawasan po yung friction ba tawag doon? Yung kahit po medyo malakas yung hangin, dahil kaunti yung sumasalong dahon, hindi gaano siyang
Di ba? Mapupersang mabuwal. Kasi pagka maraming dahon, ito, binawasan ko na yan dahil lang for para sa purpose po na mas magumanda yung dahon ay bunga. Pero ngayon nagbabawas tayo, hindi dahil doon, kundi sa bagyo naman. Sana patay oh. Kaya sabi ko kay Kongkong ilipat namin yung iba kasi napatay po. Ito, tingnan nyo ang ganda. Napakaganda oh. Tingnan nyo. Naputo lang dito. Pero yan, tumuloy na naman. Itak ko dapat itak ang gamit. Ito pang lang talaga, pang papaya lang. Sa Masbate maganda din po yung mga itak. Alala ko yung kay Garing gamit, magaan lang na napaka handy. Ito ganda. Alang daming kalaban talaga mga farmer. Visit alam nyo, kayo gusto nyo, hindi ko na kayo papatayin, laso ng papatay sa inyo. Ganda oh, what a beauty, what a beauty. Napakaganda, napakaganda ng papaya. Delikado dito to Yan. Sana ay huwag kang magtampo, huwag kayong magtatampo. Napakaganda po ng bunga ng papaya natin. Kita ko yung lason ni Papayam. Ito po ang pangmalakasan. Ayan ba tawag yan? Bayonet. Ayan, mabibili nyo to sa mga agri supply. Ayan o, bayonet. Number 1 talaga ito. Pag-uusapan ay snails, number 1 in the world. Uy, malapit na mag-expire. Gamitin na natin. Yan yun. Maliliit na pellet na sasabog nyo lang yan sa mga gilid. Tapos makikita ninyo ay nalaso na sila. Ganyan lang. Sa sa palay 300 plus lang ata ang kilo nito. Mura lang po to. 300 plus. Bango siya. Kahit itumpok nyo lang siya sa isang lugar, makikita ninyo pagka namatay na po yung mga, ay di ko na hindi ko na bawasan to kaya pala hindi ko na bawasan to, na skip ko siya. Nangyari ganyan nyo lang, may makikita po ninyo na yan, pagkukumpul-kumpulan. Ay dikit natin doon sa may pader kasi yun po ang
Sa may orchid ko maglalagay din ako. Kainin nila yan. Matay na sila. Oh, ayan na ang itsura nila. Oh, tayo po ay wala, pangit mang tingnan, pero ganun po talaga ang kailangan gawin. Parang po bawasan yung risk. Na sana kung hindi naman po ganun dito hindi ko pa nadali hindi ganun kalakas ang hangin, ay mas spare natin yung puno. Yan naman po ay ano naman agad yan, ilang linggo lang may bagong dahon na yan. So ayun, eto naman habi ko bawasan lang ng kaunti kasi pagka nakita niya po mga ka-farmer, pag lumakas po yung hangin ay talagang ano, may itlog, may pugad ha? Naku po, kawawa naman. Wala, kailangan ay isa pa lang, kawawa naman, pero kailangan talaga sacrifice. So ayan po ang itsura mga farmer. Tayo po ay nagtitrim para iwas ito nga delikado to ito delikado to. Ito delikado nga ito kong na ano kaya ang kapalaran nito? Maraming ano yan siguro mga 100 sako din uling ito. Ha? Wala naman. Kumusta yung motor? Ayun, okay na. Pinaayos po namin ang mga motor namin, nasira lagi. Magkano kaya inabot? Bigay ako ng 2,000 kay Dexter So ayan okay na naman. Yabang na naman nila. Yayabang na naman. Tapos sira na naman. Ay, so ayan mga ka-farmer, yan po ang preparation natin sa pagdating ni Bagyong Opong. Tayo po ay ayan na, pangit ng tingnan pero okay na rin po yan kaysa mga ganda buwal-buwal, pati yung mga papaya natin. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Stay safe po tayo, especially mga sa Bicol, Calabarzon area, Mindoro. Yan po yung mga dadaanan Manila. Ayan. So ingat po tayo. Pero lagi niyo pong tatandaan na ang panganib ay wala sa kalikasan, nasa Kongreso at Senado. Ayan. Thank you po.